Paano kung ang pinakamalaking kayamanan sa kasaysayan ay nasa ilalim lang ng paa mo ngayon, pero may dahilan kung bakit hindi mo ito mahahanap? Huminto ka muna at isipin mo, ilang dekada na ang lumipas, pero bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nauubos ang Yamashita Gold? At kung gusto mong matuklasan ang mga lihim na halos walang nagsasabi, pindutin mo na ang subscribe dahil kakaunti lang ang may alam nito. Maraming tao ang naniniwala na ito ay simpleng alamat lamang, ngunit may mga dokumento, testimonya at misteryosong pangyayari na patuloy na nagpapalalim ng tanong. Kung wala talaga ito, bakit may mga taong handang maghukay ng buong bundok para lang dito? At kung totoo ito, bakit parang hindi ito nauubos kahit may mga nagsasabing may nakuha na? Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa ginto, kundi tungkol sa kapangyarihan, kasinungalingan at mga lihim na matagal nang itinatago. May mga bahagi ng kasaysayan na tila sadyang binura o tinakpan, at dito nagsisimula ang mas nakakagulat na katotohanan. Kaya kung sa tingin mo alam mo na ang lahat, baka ito na ang oras para baguhin ang pananaw mo. Dahil ang susunod mong maririnig ay pares magpabago sa paniniwala mo tungkol sa kasaysayan. Noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, kilala si General Yamashita bilang Tiger of Malaya, ngunit may mas madilim na bahagi ang kanyang kwento na bihirang pag-usapan. Ayon sa ilang ulat, siya umano ang namuno sa pagtatago ng napakalaking kayamanan na ninakaw mula sa iba't ibang bansa sa Asya. Hindi lang ito basta ginto, kundi kasama rin ang mga alahas, artifacts, at mahahalagang bagay na hindi kayang tumbasan ng pera. Sa halip na dalhin pabalik sa Japan, sinasabing itinago ito sa Pilipinas dahil sa papalapit na pagkatalo ng kanilang hukbo. Dito na nagsimula ang misteryo na hanggang ngayon ay hindi pa rin nalulutas. May mga nagsasabing ang kayamanan ay nakabaon sa mga tunnel, kuweba at lihim na lugar na mahirap hanapin. Ngunit ang mas nakakapagtaka, bakit parang walang katapusan ang dami nito? Kahit ilang beses nang may nagsabing may natagpuan sila, hindi pa rin nawawala ang paniniwala na marami pang natitira. Para bang may mas malalim na dahilan kung bakit hindi ito tuluyang natatagpuan. At dito nagsisimulang maging mas komplikado ang kwento. Isang teorya ang nagsasabing ang Yamashita Gold ay hindi lang iisang imbakan, kundi daan-daang lihim na deposito na nakakalat sa buong bansa. Kung iisipin mo, kung ikaw ay nagtatago ng napakalaking kayamanan, ilalagay mo ba ito sa isang lugar lamang? Malamang hindi, dahil mas madali itong manakaw o matuklasan. Kaya sinasabing hinati-hati ito at itinago sa iba't ibang lokasyon na may sariling proteksyon. Ang ilan ay may mga booby traps, ang iba naman ay may mga simbolo at code na kailangan munang maintindihan. Kaya kahit may nakakita na ng ilan, hindi ibig sabihin na iyon na ang kabuuan. Para itong puzzle na kulang pa ang mga piraso. At habang mas maraming natutuklasan, mas lalo pang dumadami ang tanong. Dahil kung may isang lugar na nahanap, ilan pa ang hindi pa. At dito pumapasok ang ideya na baka hindi talaga ito mauubos. May mga kwento rin na nagsasabing may mga lihim na grupo na may alam sa eksaktong lokasyon ng ilan sa mga kayamanan. Hindi ito basta ordinaryong treasure hunters, kundi mga taong may koneksyon sa kapangyarihan at impluensya. Kung totoo ito, posibleng may mga kayamanang nakuha na ngunit hindi ibinunyag sa publiko. Isipin mo, kung may hawak kang ganitong uri ng yaman, ipapaalam mo ba agad sa lahat? Malamang hindi, lalo na kung may kaakibat itong panganib o responsibilidad. Kaya may posibilidad na unti-unti itong kinukuha ng hindi napapansin ng karamihan. At kung ganito ang nangyayari, hindi mo talaga makikita na nauubos ito dahil kontrolado ang paglabas. Para itong lihim na daloy na hindi nakikita sa ibabaw. At habang tumatagal, mas lalong nagiging misteryoso ang buong kwento. Dahil hindi mo alam kung ano ang totoo at ano ang tinatago. Isa pang dahilan kung bakit tila hindi nauubos ang Yamashita Gold ay ang patuloy na pag-usbong ng mga bagong kwento at testimonya. Kada dekada, may mga bagong tao na nagsasabing may alam sila o may natuklasan silang kakaiba. Ang ilan ay may dalang mapa. Ang iba naman ay may mga lumang dokumento na sinasabing patunay. Ngunit hindi lahat ay mapagkakatiwalaan at dito pumapasok ang kalituhan. Dahil sa dami ng impormasyon, nahihirapan ang mga tao na tukuyin kung alin ang totoo. Para itong laro ng telepono kung saan nag-iiba ang mensahe habang ipinapasa. At habang mas maraming kwento ang lumalabas, mas lalo pang nabubuhay ang alamat. Kaya kahit walang konkretong ebidensya sa iba, patuloy pa rin ang paniniwala. At dahil dito, parang hindi talaga ito nawawala sa kamalayan ng mga tao. Dahil ang misteryo mismo ang nagpapanatili dito.